Sa mga pagkakataong ako nga ay nahihirapan hani mag-isip ng aming uulamin, dagdag pa hani yung wala ngang pambili, ay di ako nga ay pumupunta ay dito sa dagat. Ano nga baga naman hani ay wala namang ibang magiging takbuhan kung saan hindi ka nagagastos kundi dito nga sa dagat kung saan gulpe ang mga pang-ulamin. Isa sa madaling mahuli diyan hani ay iyan nga tinatawag na bigatan dito sa amin. Isa rin nga pala iyan hani sa aking mga paboritong laman dagat diyan. At paborito ko din naman ang panghuhuli na iyan. Paano nga baga naman hani ay nakakatuwa ang panghuhuli na iyan. Kailangan nga lang hani ay talagang kilala mo nga siya kapag nga nakalubog diyan sa mga buhangin. May dalawang butas nga pala ni yung kanyang bibig na siya mong makikita diyan sa may buhanginan, at kapag ka nga medyo kumalabsaw ang tubig, aba ay medyo sila'y natikom, kaya dapat ay tanda mo kung saan nakalubog. At kung hindi ay wala na, perde na, hindi mo na iyan mahuhuli madje. Nakakalibang nga laang man din madje hani ang panghuhuli na itong bigatan hani, at makita mo laang yung dalawang butas ng kanyang bibig, aba ay makakahuli ka na nga ng ganay ang klase ng bigatan. Kapag minsan naman hani mga madje ay siyang ay madali mo laang makikita at mga nakaultaw laang nga diyan Sa inyo madje, ano ang tawag sa ganitong uri ng laman dagat? Paki-comment na lang. Alam din po baga kayong humuli ng ganitong bigatan? Sa papaanong paraan po ninyo hinuhuli ito sa inyong lugar? Aba ay dito po sa amin hani ay papaganay ito po ang panghuhuli ng ganayan. Sa totoo lang po hani ay talaga nga namang kami ay malaki ang natitipid sa pang-araw-araw naming pamumuhay dito po sa isla hani, dahil nga kapag ka nga walang pang ulam ay ako po ay napuntang dagat at nangunguha nga lang na kung anong maaaring ang maiulam hani. At iya ay kapag ka nga naman permi na lang pong nabili, at least ay mapupugrot nga man din hani mga madje. Igi na lang hani at ang aking mga kabahay ay di nagsisikain nga ng ganayan, gawa ng hindi naman po lahat hani nang nandito sa isla ay nakain nga po ng mga ganang laman dagat. Kaya nga naman hani mga madje ay malaking katipiran nga man din sa amin hani, at pagkaminsan naman ay di kami ngay nangingilaw o ay di talaga namang hindi na kami bibili ng aming ulam. Ay di sa bigas naman hani ay hindi rin naman nga kami nagbibigas, at gawa ng sila nga naman ay may doong binubukid o ay di sa araw-araw ay magkano lang ang aming nagagastos hani. Ito lang talaga mga madje hani ang kaigihan dito sa probinsya, lalo nga dito sa isla hani na malapit nga sa dagat. Dito hindi din naman lahat hani ay nakakatipid ng kagaya nga ng ganayan, lalo na nga kung hindi nga mahilig mandagat, hindi nga mahilig manghuli ng mga ganayan, puro bili ay talagang magastos pa rin hani. Kailangan hani ay sa hirap ng buhay ngayon ay talagang marami kang alam na palakaya at marami kang alam nga na diskarte hani para hindi na nga talaga gagastos. Pero kung ikaw naman ay nakakaluag-luag ay bakit mo naman titipirin ang sarili mo hani, ay di bakit mo pahihirapan pa, ay di bumili ka na nga laang hani. Kaya nga la isa ganang akin, aba ay sayang din hani ang ibibili mo. Hindi naman perming lamang dagat ng aming inuulam mga madje. Syempre naman paminsan-minsan ay binibigyan din naman namin ng reward ang aming mga sarili hani. Nag-uulam din naman kami ng masasarap na pagkain. Laang din hani mga madje kumbaga. Kapag ka may pambili ng masarap na pagkain, aba ay di go. Kaya lang hani ay kapag ka nga nagkakauliser na at naghihingalo na ang mga wallet, aba ay medyo hinay-hinay sa paggastos hani. Mamalengke muna ng libre doon sa dagat hani. Ay dami ng sinabi ni madje. Ay di bayan nga po hani mga madje, ako nga ay nagluluto na ang bigatan ay akin nga lang yan sasabawan, tinola style hani mga madje. At nilagyan ko na nga din diyan ng tubig pagkatapos ko nga yung magisa-gisa hani. Saka ng mga pampalasang sangkap hani, asin, paminta at kaunting magic sarap. Nilagyan ko na nga din pala yan ng sili at medyo tinakpan. Ay di habang ako nga nagiintay na kumulo nanguha na nga ako pati ng gulay na malunggay. Kaya maya pa nga ay bayan at pasyahan na nga ni mga madje ng pagkulo, at ate say nagbukahan na nga iyan Yung baga ay nagtikim na ng ganitong pangulamin. Aba ay tidurong igi mga madje. Maya maya pa nilagyan ko na nga din hani ng gulay nung medyo nga naaaligata akong luto na. At kaunting halo-halo hani hanggang sa maluto nga iyang gulay at bayan. Dali na iyan mga madje. Akin na nga din palang isasangag hani yung aming bahaw kanina. Kaya nga naman hani ay nagpainit na ako ng mantika at naggisa-gisa hani na ang bawang at saka ko na nga nilagay ang bahaw. At kapag ka nga ganay ang bahaw hindi na masyadong napapansin, di maigi pa nga hani isangag para mas maigi. Maya pa ay ari na tayong kumain mga madje. Bayan ang aming ulam hani, tinolang bigatan at saka nga iyang sinigang. Nga palang isdang iyon hani mga madje ay balawis, ay huli nga pala yun ng asawa ko at nangilaw na naman nga kagabi. Aba ay talagang
nga namang hindi nagsasawa ng kinatutugpadian sa dagat hani. O di baga, ay di wala na naman kaming gastos sa pagkain ngayong araw na ito. O kain po tayo mga madje. Ay samahan ninyong lumantak na ito ang mga madje. Abay talaga nga naman durong igi ng paghigop ng sabaw na ito hani. Yaka ay talaga nga namang sariwang sariwa lang mga madje hani ang isda dito. Ho igi nga man din. Kapag nga perming papagana ito ang ating ulam. Ay paano po mga madje, hanggang dito na lang muna. Salamat po sa inyong walang sawang panunood. Hanggang sa muli. Ingat!